Magandang umaga muli mga kapatid. Ngayon po ay patuloy tayong kinakaawaan ng Panginoon na may pagpatuloy ang ating pakikinig sa mga inilathala o itinala ni Dr. Lucas sa kanyang ebanghelyo. At tayo ay nasa Luke chapter 8, 22 to 25 na. So sa inyo pong mga hawak na Biblia, ating pong buksan ang aklat ni Lucas sa chapter 8 at mamaya ay atin pong babasahin. So bago po natin basahin yan, ito pong ating mababasa ngayon ay o mapag-aaralan ngayon ay mayroong miracle o kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. At hindi lang po ito ang mga kababalaghan na ating makikita sa aklat ni Lucas. Actually, may nakita na tayo dati pa. Pero makikita po natin na ang mga miracles na ginagawa po ng ating Panginoon ay mayroong magkakaibang dahilan kung bakit siya gumagawa nito. Yung tinatawag nating ano tawag natin ito? Yung kanyang layunin sa paggawa ng mga miracles. At dito sa mga nauna nating mga nakita dati na mga kababalaghan o pagpapakita ng ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan ay makikita natin na ito'y ginawa niya sa harapan ng maraming tao. Ang kanyang settings, kumbaga ang kanyang konteksto ay upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. O sa madaling salita, ang konteksto niya sa mga naunang miracles niya ay evangelistic, kumbaga. Nag-i-evangelize siya, nag-share siya, pinapakilala niya yung kanyang sarili sa maraming tao. At upang sila ay makakilala sa Panginoon at manampalataya at maligtas. Yun yung mga dahilan niya o yung konteksto niya nung una sa mga miracles na napag-aralan natin. Pero ngayong umaga, yung miracles na ating makikita ay iba ang konteksto. Dito sa Luke chapter 8 verse 22. Ang konteksto niya dito ay sa harapan o sa mas close na context, hindi sa pangkalahatan. O sa madaling salita, yung konteksto dito ay sa harapan o sa presensya ng kanyang mga disipulo, specifically 12 disciples. Na kumbaga, ito ay nakadesign o ito ay ginawa niya ang miracles na ito upang turuan ang mga mananampalataya na. Kasi mga disciples na Hindi na ito konteksto na para mag-evangelist siya o turuan niya yung mga hindi pa ligtas o hindi pa nananampalataya. Kung hindi, ang tuturuan niya dito o ang tinuturuan niya dito ay mga mananampalataya na. Dahil nga ang mga Christians o ang mga mananampalatayang tulad natin at yung mga disipulo niya ay tinuturuan niya sila kung papaano mamuhay. Kung papaano yung kumbaga tamang pananaw o tamang pag-iisip, lalong-lalo na Kristiyano tayo, tapos nandito tayo sa anong klaseng mundo ang kinaroroonan natin? Yung kinalalagyan nating mundo. Ito yung mundo na makasalanan at dahil sa kasalanan ay sinumpa ng Diyos. Kung kaya't sa mundong ito ay dadanas tayo ng tinatawag na mga kahirapan o sa English, tribulations, or mga pagsubok,
na hindi natin gusto. Ano? At kailangan turuan ng Panginoon ang mga mananampalatayang tulad natin kung paano nga ba natin ito haharapin. Ano? Paano ba natin ito paano ba tayo makakapamuhay sa gitna ng ganitong sitwasyon? Ano? Sa lahat ng panahon, ang mga tao, ano pa mang pananampalataya o paniniwala mayroon, ay nire-recognize ng lahat ng tao o ng lahat ng mga relihiyon, anumang klaseng relihiyon ito, yung katotohanan na sa buhay na ito, dito sa mundo, ay may mga pangyayari sa buhay ng tao na hindi kayang solusyonan ng tao lang. Ano? Bakit natin nasabi yan? Kasi sa kasaysayan, kahit na mga tinatawag nating mga hindi natin kapareho ang pananampalataya, mayroon silang kinikilalang Diyos. Di ba? At bakit sila mayroong gustong kilala? Ba't mayroon silang kinikilalang Diyos? Hindi dahil gusto talaga nilang sumamba sa Diyos na ito na kanilang kinikilala. Kundi kaya sila may kinikilalang Diyos kasi kinikilala nila sa kanilang buhay na mayroon silang may nangyayari sa kanilang buhay o mayroon silang mga kinakaharap na lagpas sa kanilang kakayanan na ito ay bigyan ng solusyon. Kung kaya kailangan nila ng Diyos na kanilang kinikilala, na kanilang maaasahan, nahihingan nila ng tulong. Di ba? Yung mga tinatawag natin mga Greek mythology, di ba? Yung mga goddess ng mga Grego, goddess ng mga Romano, di ba? Bakit sila mayroong mga ganon? Kasi alam nila, marami silang mga nakaharap na pagdadaanan sa buhay na hindi nila kayang gawin. Kailangan nila ng isang mas makapangyarihan o mas malakas kaysa kanila. Kaya kailangan mayroon silang kilalaning mga Diyos-Diyosan. Pero tayong mga mananampalataya, ang kinikilala natin ay yung totoong Diyos na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So, lahat ng relihiyon ay tumatanggap sa katotohanan na mayroong ganyang problema ang tao sa mundong ito. Yung hindi kayang solusyonan ng ating sariling kakayanan. At may pangyayari nga lang sa mundo, na mayroong isang tao na nagturo ng tinatawag na paniniwala na ang tao ay kayang solusyonan yung kanyang problema. At itong taong ito ay nagngangalang Horacio Alger. At yung itinuro niya ay tinawag na Horacio Alger myth. At ano yung itinuro niya? Ang sabi niya, pag ang tao ay maging masipag lang at hard work, sipag ng mabuti, magtrabaho ng mabuti, ang sabi niya, tsak, malalagpasan niya ang kahirapan. O yung tinatawag na rag to riches na paniniwala. At yan po ay pinaniwalaan noong mga 19th to 20th century. At nung mga panahon na yon, talagang ang mundo ay bumigla yung progreso, lalo na ang Amerika. Kaya lang, yung katuruan na yon, na basta magsipag ka lang, magtrabaho ka lang, ay aasenso ka o yayaman ka, ay hindi naging totoo. Kasi pagdating ng 1920s to 1930s, mayroong dumating sa buong mundo na tinatawag na The Great Depression. Ang buong mundo ay nakaranas ng sobrang kahirapan. Maraming walang trabaho, maraming mga naluging negosyo. Kaya nakita ng mga tao na hindi pala totoo.
hindi pala ano tawag na ito? Laging totoo yung basta magsipag ka lang at gawin mo ang lahat, hard work ka, ay yayaman ka o malalagpasan mo ang problema ng kahirapan. Ano? At nung mga panahon na yon, dahil nga natanggap na ng mundo na hindi pala po pwede yun, hindi pala totoo yun. Doon naglabasan yung mga tinatawag nating mga superhero. Ano? Nag-umpisa yung kwento, comics pa lang nung una, yung tungkol kay Superman. Yeah? Bago kung nakabasa kayo ng comics dati na Superman, hindi na alam ng mga kabataan yan. Pero nag-umpisa ang buhay ni Superman sa papel, hindi po yan sa pelikula. Ano? At doon sa kwento na yon, kasi nga, nare-recognize na ng mundo na may mga nangyayari sa buhay ng tao na hindi kayang solusyonan ng sarili. Napunta naman sa kailangan natin ng superhero. Ano? Kaya tinangkilik yung kwento ni Superman. Ano? Pero doon sa kwento ni Superman, pagka mayroong taong namomroblema, halimbawa yung mga binibiktima ng mga masasamang loob, hindi nila kayang labanan yung mga masasamang loob, biglang darating si Superman. So pag nakita siya nung biktima na lumilipad, may tanong siya, sabi niya, sino yung dumarating? Ibon ba? Hindi. Habang papalapit, lumalaki. Hindi, eroplano. Ano? Pero English yun natin, na Tagalog ko na lang. Tapos paglapit na niya, bagsak ni Superman, so sabi niya, si Superman! Yan yung aking tagapagligtas. Di ba? Ganon yung makikita natin sa comics. At sa yung mga naunang mga palabas din sa TV noon, mayroon pa yung ganon. Na pag dumarating siya, mayroong tanong na ganon. Sino yan? Ano? At alam nyo, tayo sa Pilipino, ginaya natin yun. Di ba? Mayroon tayo nung, anong tawag natin? Si Captain Barbell. Mayroon pa yung si Darna. Yeah. Bakit tinangkilik? Ba't ginugustong panoorin yung ng mga tao? Ganun nga. Kasi alam natin, recognize natin sa ating sarili o sa ating buhay, may mga nangyayari na hindi na kaya ng ating powers, sabihin na lang natin, hindi na kaya ng ating lakas, ng ating talino, lagpas na sa ating kakayanan para solusyonan ang mga problemang ito. At itong mga superhuman o superhero na ito ang makakatulong sa atin. Ano? Kaya lang, sabi nga natin, yun ay mga kwento lang. Ano? Yun ay mga palabas lang. Ano? Pero alam niyo, sa babasahin natin ngayong umaga, ano? Ito din yung larawan dito. Ano? Ito yung larawan na dumating sa buhay ng mga mananampalataya, specifically yung mga alagad, na may dumating sa buhay nila na hindi nila kayang solusyonan sa kanilang sarili. At mayroon sumagip sa kanila at sa bandang huli, nagtanong din sila, sino ba itong taong ito na kaya niyang gawin yun? Ano? Sumamaya ay maiintindihan po nating mabuti yan. So bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po ay patuloy na nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang makapagsama-sama at makinig muli ng inyong salita. Ganun na rin ang aming ginawang pagsamba sa pamagitan ng aming mga awitin. At sa mga sandaling ito, Panginoon, amin pong muling kinikilala na ang inyong salita ay napakadalisay na kung sa aming sariling kakayanan lang, Panginoon, na hindi po namin ito kayang unawain, lalo't higit na hindi po namin ito kayang tanggapin o panampalatayanan. Kung kaya't sinasamo namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na tunay nga pong maging
magkaroon kami ng kakayanan, Panginoon, sa tulong ng inyong banal na Espiritu, na ito nga po ay maging buhay na salita na aming matatanggap at magbibigay nga po sa amin ng kaliwanagan, ng patuloy na kaliwanagan na kailangan naming matutunan upang makapamuhay nga po kami para sa inyong kaluwalhatian lamang. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So buksan po natin ang aklat ng Lucas chapter 8. At akin pong babasahin mula sa verse 22 to 25 ang salita ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas, verse 22. Isa sa mga araw na iyon, siya'y lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa," at sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, "Guru, Guru, tayo napapahamak." Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" At sila'y natakot at nangamangha at sinabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito na kayang utusan maging ang hangin at tubig?" At sila'y sumunod sa kanya. Purihin ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang dalisay, hindi nagkakamali at walang hanggang salita ng Panginoon. Nawa, ito ay kanyang patuloy na itanim sa ating mga puso at isipan. So, yung tanong is, nasaan ang inyong pananampalataya? Where is your faith? Kumbaga, yung pangyayaring ito ay talagang kamangha-mangha. Nakakasyak, ika nga. Na kumbaga, sa nangyari sa buhay o sa pangyayaring ito ng mga apostol ay talagang nagulat sila. Hindi nila inaasahan. So ang tanong is, nasaan ang inyong pananampalataya? Tanong ng Panginoon at tinatanong din tayo ng Panginoon. Nasaan ang inyong pananampalataya pag may dumating din na shocking sa inyong buhay? Halimbawa, nagpunta kayo sa doktor. It's either kayo o ang inyong mahal sa buhay ay na-diagnose o nakita ng doktor malalang sakit na hindi na sigurado kung masusolusyonan pa. Nasaan ang inyong pananampalataya? Kung sa pamilya o sa ano pa mang relasyon ay mayroong tinatawag natin na biglang sumabog na problema. Na bagamat itong problemang ito ay matagal na panahon na itinago, pero dahil itinatago pero napupuno lagi ng uot, ng sama ng loob, ng sakit, kaya hindi na napigilan at parang sumabog na bulkan. Sa mamang relasyon o lalo na sa pamilya. Ang tanong, nasaan ang iyong pananampalataya? Or sa panahon natin ngayon, actually hindi lang naman sa panahon natin ngayon. Kagaya na sinabi ko kanina, nagkaroon ng pangdaigdigang crisis o kahirapan dati. At sa panahon natin ngayon, nararanasan din natin yung tinatawag na kahirapan. At sana hindi naman loobin ng Panginoon
o hindi ipahintulot ng Panginoon na dumating sa buhay natin yung tinatawag nga natin na wala ka na talagang makain. Pero sa mga panahon na yon, kung dumating man, o sa panahon ngayon, maaring may dinadanas kayong problema sa buhay, o maaring iniisip nyo, nagsisipag naman ako, nagsisikap naman ako, pero parang walang pinupuntahan yung aking pagsisikap. O parang wala akong kasiguruhan. Malalagpasan ko pa ba itong mabigat na dalahin na ito, itong pagsubok na ito? Still, ang tanong, sa panahon na iyan, nasaan ang iyong pananampalataya? So, sa umagang ito, ay mayroon tayong dalawang matututunan sa kwentong ito o sa pangyayaring ito. Una, makikita na o maunawaan natin o magpapakilala muli o patuloy na magpapakilala ang ating Panginoong Yesus sa atin. Kasi yun yung ginawa niya sa mga alagad. Muli niyang ipinaakita sa kanila kung sino siya. At pangalawa, makita din natin dito, natuturuan tayo ng Panginoon, katulad ng ginawa niyang pagtuturo sa kanyang mga alagad, kung papaano dapat mamuhay ang isang mananampalataya sa mga sinabi nga nating sitwasyon na dumarating sa ating buhay na hindi madali at hindi natin inaasahan na dumating. So dito ipinapakita ng Panginoon o ipapakita ng Panginoon kung papaano mamuhay ang isang mananampalataya sa gitna ng tinatawag nating trials and tribulation o mga pagsubok at mga kahirapan na dumarating sa atin. Dito makikita natin na ang buhay ng isang mananampalataya dito sa mundong ito ay mayroon talagang anong tawag natin dito? Nakatakda. May nakatakda na mga pangyayari. At sa mga nakatakdang pangyayaring ito, lalong-lalo na sa mga panahon, sabi nga natin, ng pagsubok, saan nakabase yung ating pag-asa? Saan tayo tumitingin upang humanap ng solusyon o upang humanap ng pag-asa sa panahon ng kawalan ng pag-asa? At dito maunawaan din natin na ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay mayroong kahulugan. Hindi po ito yung basta nangyari lang ng walang dahilan. May dahilan, may kahulugan. Na bagamat may mga nangyayari, may mga nararanasan tayo sa ating buhay na hindi talaga natin maintindihan, hindi natin ma-explain kung bakit. At bukod sa hindi natin ma-explain, hindi natin maintindihan, masakit, mahirap. Pero kahit sa mga ganong pangyayari, bilang isang mananampalataya, maintindihan natin na mayroon magandang dahilan ang Panginoon kung bakit nandiyan yan. Makikita din natin na sa mga panahon nga na iyan ay ituturo din sa atin ng Panginoon paano natin yan malalagpasan. Paano natin yan mapagtatagumpayan. So dito makikita natin, balikan natin yung mga talata. Sa verse 22, makikita natin dyan na
ang ating Panginoon ay sinabihan yung kanyang mga alagad na karamihan sa kanila mga fishermen, mga mangingisda. Na sabi niya, tawirin natin ng Sea of Galilee. Lumipat tayo sa kabila. Ang mga mangingisda noon, pag nangingisda sila, hindi sila masyadong lumalayo sa pampang. Kasi hindi naman problema pa ang isda noon. Pangalawa, ang gamit nila mga bangka, maliliit lang. Talagang delikado para sa kanila na pumunta sa gitna o pumunta sa malayo, sa malalim. Iniiwasan nila yun. Pero, makita nga natin na ang Panginoon ay nagsabi na tumawid tayo. At dahil nga doon sa mga pangyayaring iyon, na tumawid sila, anong sabi dito? Pinagyo tuloy sila. Tinamaan tuloy sila ng alon. And isipin nyo siguro ang pinakamalaking bangka na kayang gawin ng isang mangingisda doon ay magkakasya lang siguro mga 2 o 3 tao. Ibig sabihin, yun ang pinaka-safe para hindi lumubog. Pero ilan ang sumakay? 12 apostol kasama si Jesus, 13. And bukod pa doon, sabi nga dyan, may dumating na bagyo. Kaya yung alon ay malaki. Sabi nga dito, mapupuno na nga yung bangka ng tubig. Palubog na. Pero ano yung nangyari? Ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus? Kampante lang siya, natutulog. Ano pong ipinapakita dito tungkol sa ating Panginoong Hesus? Una, makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay marunong mapagod. Siya ay 100% na tao at napapagod siya. Dahil itong sinasakyan niya ay hindi po ito luxury, ano tawag natin dito? Na barko. Alam niyo yun? Si Sister, pangalan nito? Abby, nagtatrabaho siya doon Although, mayroon pang mas malalaking luxury na barko na talagang sinasakyan lang ito ng mga sobrang mayayaman na ng mga tao, bakasyonan na nila ito. Na pag sumakay ka doon, kahit bumagyo, hindi mararamdaman yon, parang nakatulog ka lang sa hotel. At lalo namang hindi ito yung tinatawag natin minsan pag kayong presidente natin pumunta sa ibang bansa, presidential suite, o yung mga hari o prinsipe ng mga nasa, ano tawag natin dito? Arab country, yung mga mayayaman, yung Admiral Suite. Hindi po ganong klase yung tinutulugan ng Panginoong Hesus. Kung hindi isang bangkang pangisda nung kanilang kapanahunan. Hindi yun sa panahon natin ngayon kasi marami na ring malalaking bangkang pangisda ngayon. Nung kanilang kapanahunan na maaring habang natutulog siya at bumabagyo, sabi nga, baka nga nababasa na rin yung paa niya At baka nga naliligo na siya ng tubig Sino sa inyo dito ang nakatry na sumakay ng yung UB Express? Wala na yata dito Mandalas Piñas Pero nung nandun kami sa Molino, nasasakyan namin yung pagpapunta kami Manila. At ang ginawa nila doon sa sasakyan na yon para kumita daw sila, dinagdagan nila ng mga upuan sa loob. Kaya pag umupo ka doon, yung paa mo nakabaloktot na ganyan. Na pagbababa ka, halimbawa nasa likod ka, kailangan pang pababain lahat muna yung mga nandoon kasi hindi ka makakadaan. Ganong kasiksik. Na kung sasakay ka doon,
pagbaba mo, kailangan mag-unat-unat ka muna ng paa kasi parang nawalan na ng dugo yung mga paa mo dahil sa pagkasiksik mo doon sa sasakyan na yon. Di ba? Hindi ka komportable. Ano? At kung titingnan natin yung sitwasyon o yung kinalalagyan ng Panginoon habang natutulog siya at habang bumabagyo, ay mas malala pa siguro doon. Ano? Pero sabi nga natin, ang Panginoon ay nasobra sa pagod. Ano? Napagod siya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Napagod siya sa pagdadala ng kabigatan ng mga nananampalataya sa Kanya. Kung kaya't kahit yung bagyo, alon, ay hindi na nakapigil sa Kanya upang makatulog. O hindi na naging hadlang sa Kanya upang siya ay makatulog. Na parang sabi nga natin, yung tulog niya parang patay na. Kasi biruin mo. Sino ba sa inyo dito kahit sa panahon natin ngayon, nakakatulog ba kayo pag bumabagyo? Hindi, di ba? Pero dito nakatulog siya. Ano makikita natin dito? Isa pang bagay, makita natin na ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos, ang dakilang Diyos, nakabilang sa 3 persona, ay tinanggap niya o inalaw niya yung kanyang sarili na daanan ang ganitong klaseng sitwasyon sa kanyang buhay. Bakit? Kasi gusto niya maka-identify siya sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Naisip niyo ba yun? Na yun nga, yung Diyos na magkatawang tao siya, mahirap na yun eh. Pero yung danasin pa niya, yung mahirap na buhay. At ito yung ipinapakita dito. Handang dinanas ng Panginoon yung ganong sitwasyon na sobrang pagod na niya, kaya nakatulog na siya, hindi na siya nagising ng dilobyo, sabihin na lang natin. At ang ipinapakita dyan, alam ko, tayo, dumadanas din tayo ng ganyan. Sobrang hirap ng buhay na dinadanas natin. At ano sinasabi dito ng Panginoon? Pag lumapit tayo sa Kanya sa ganyang sitwasyon ng ating buhay, maintindihan niya tayo. Kasi napagdaanan niya yan. Pero meron pang mas magandang katotohanan na makikita natin dyan. At ito'y na-share ko kahapon sa aming prayer meeting. Ang mas nakakapanindig balahibo na katotohanan na makikita natin dyan ay ito. Sabi sa verse 24, di ba? Lulubog na sila, natakot na sila, nasa panganib talaga sila, sabi ni Luke, di ba? Kaya ang ginawa nila, sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, Guru, Guru, tayo napapahamak. At anong ginawa ng Panginoon? Siya'y gumising at sinaway ang hangin. Nagets niyo ba yung napakagandang leksyon dyan na itinuturo ng Panginoon? Si Jesus, natutulog, bumabagyo, may dilubyo, lulubog na ang bangka na sinasakyan nila. Pero hindi siya nagising doon. Walang epekto sa kanya yon. Payapa lang siyang natutulog. Pero nung dumating o nung lumapit sa kanya, yung kanyang mga alagad na nanginginig sa takot at humingi sa kanya ng tulong. Anong ginawa ng Panginoon? Pambira naman kayo, natutulog ako, dini-store nyo ba ako? Yun ba ang ginawa niya? Hindi. Immediately, bumangon siya. At anong ginawa niya? Sinaway ang dilobyo, ang hangin, ang alon. Di ba?
Nahigits niyo ba yun? Ganyan po ang ating Panginoon. Sa panahon na ang mga nananampalataya sa Kanya ay natatakot, nanghihina, hindi malaman ang gagawin sa buhay na ito sa sobrang kahirapan o sobrang problema at tumawag sa Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? Hindi Kanya pag-iintayin. Agad-agad tutugon ang ating Diyos. Isipin mo yun. Bagyo, hindi siya natinag. Tulog lang siya. Pero yung daing ng kanyang mga disipulo, Panginoon, tulungan mo kami. Walang minuto. Kaagad-agad. Yung kanyang kahandaan na magbigay ng tulong. At yan ay larawan din po pag tayo nananalangin. Kaya napakahalaga po ang pananalangin. Kasi pribilehiyo po natin yan. At yung Diyos na nilalapitan natin sa tuwing tayo nananalangin ay hindi po Diyos na bingi. Hindi po Diyos na pag-iintayin ka pa. O hindi yung Diyos na bibigyan ka ng false na pag-asa. Kung hindi, handa siyang tumugon. Ora mismo. Ano pa makita natin sa ginawa ng ating Panginoong Yesus? Pagkatapos niyang gawin yung pagsaway at tumahimik nga talaga. Di ba? Hindi unti-unting tumahimik, kundi bigla nawala. Sumunod sa kanya. Ito na. Sabi niya, hinarap niya yung kanyang mga alagad. Where is your faith? Asaan ang inyong pananampalataya? Ano sa tingin niyo ang ginagawa dito ng Panginoon? Sinasabihan ba sila na, pambihira naman kayo? Akala ko ba nananampalataya kayo? Bakit ganyan kayo ka-nervyoso? Yung ba sinasabi niya? Nire-rebuke ba niya sila? Hindi po. Kasi talaga namang, kung hindi sila tinulungan ng Panginoon, mamamatay sila. Lulubog sila sa gitna ng dagat. Ang ginagawa dito ng Panginoon is that tinatanong niya sila kung kanino sila nananampalataya. Kung nasaan ba base o saan ba nakatuon yung kanilang pananampalataya. Na kumbaga, ito ay akmang tanong din sa atin. Kung sinasabi natin tayo nananampalataya sa Diyos, ang tanong, totoo nga ba tayong nananampalataya sa Panginoon? Sa Kanya ba talaga nakatuon yung ating pananampalataya? Kasi kung sa Kanya nakatuon, kung sa Diyos nakatuon, yung ating pananampalataya, ano yung ipinapakita niya dito? Ipinapakita niya na kung ano ang Kanyang kayang gawin. Sinasabi dito ng Panginoon na ang pananampalataya sa mga lalo na sa mga ganitong sitwasyon ng buhay ay napakahalaga. Okay? And at the same time, napakahalaga din kung tama o kung ang pinagtutuunan mo ng iyong pananampalataya ay ang Diyos na siyang may kayang gawin o may kakayanan na magbigay talaga ng solusyon sa problema mo. Na kumbaga,
Sinasabi ng Panginoon, tinatanong niya sila, sa akin ba kayo nananampalataya? Nasa akin ba talagang inyong pagtitiwala? Kasi kung nasa akin ang inyong pagtitiwala, nakita niyo ba yung ginawa ko? Nakita niyo ba yung kapangyarihan? Mamaya may kakantayin tayong response song. Sinasabi doon sa ibang bahagi ng response song na yon, sabi doon, the wind and the waves still know him who ruled them when he dwell below. Kilala pa rin siya ng hangin, ng alon, na siya ang may hawak o siya ang nagahari sa kanila kahit nung siya ay pumunta na dito sa lupa. Kilala pa rin nila na ang Diyos ang lumalang sa kanila. At si Jesus ay kinikilala nila na siya pa rin ang Diyos kahit nung siya ay nagkatawang tao na. Kumbaga, dito ipinapakita na ang pangyayaring ito sa buhay ng mga alagad ay talagang lagpas sa kanilang kakayanan. Sino na ba sa inyo dito ang nasubukang patigilin ang bagyo at tumigil? Meron ba? O sino na ba sa inyo dito ang nag-utos sa panahon at sumunod? Maaraw, sabi mo, umulan ka nga, panahon. O kaya, umuulan, sabi, tumigil ka nga, panahon. Nagawa nyo ba yun? Alam nyo, sa panahon natin ngayon, actually, matagal na yata ito, di ba? Ang buong mundo, mayroong, ano tawag natin dito? Sama-samang, ano tawag nito? Gawain. At ano yung sama-samang gawain ng mundo? Ano yun? To change the climate change. Baguhin ang pagbabago daw ng mundo. Ibig sabihin, mas gawing pigilan pala yung pagbabago ng mundo. Kasi ano ba daw nangyayari sa mundo? Painit daw ng painit. Nabubutas na daw yung ozone layer, yung mga ganyan. Sa tingin nyo, kaya nating baguhin yon? Kaya nating pigilan yon? Sama-samang gawain ng buong mundo, kaya nating pigilan yon? Hindi po. Pero ang ating Diyos, yan po yung ipinapakita dito. Na ang ating Diyos ay kaya niyang pigilan yun. Bakit? Sino ba ang gumawa ng langit at lupa? Sino ba ang gumawa ng hangin? Sino ba ang gumawa ng dagat? Sino ba ang lumikha ng universe? Diba? Makikita po natin dito na sa buhay natin bilang isang mananampalataya, ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang salita. John 16:33. John 16:33. Ano 'yon? In this world, ano sabi ng Panginoon? You will have troubles. Tribulation. At yung troubles, at yung tribulation na yan, lagpas sa ating kakayanan para solusyonan. Pero dahil
ang ating Panginoon ay kasama natin. Ano yung sinasabi niya? Kung tayo nananampalataya sa Panginoon, dumating man yung troubles and tribulation na yan, and mind you, yung troubles at tribulation na yan, Kristiyano ka man, hindi ka exempted yan. Kundi yan ay kasama sa buhay habang nandito ka sa mundong ito. Yun yung sinasabi ng Panginoon dyan. Bakit? Kasi nandito ang kasalanan at kakambal ng kasalanan yung mga sumpa ng Diyos na tinatawag na nating mga pagsubok, tinatawag nating kahirapan, problema, kabiguan. Pag nararanasan nyo yan sa mundong ito, yan po yung normal na nangyayari sa mundo. Hindi po yan aksidente lang, kundi yan talaga yung mayroon sa mundong ito. At mawawala lang yan, yung mga pangyayaring iyan na ayaw nating mangyari pero nangyayari pag wala na tayo sa mundong ito. Pag nandun na tayo sa itinalaga ng ating Panginoon, kung tayo na nananampalataya sa Kanya, na tinatawag sa Biblia na bagong langit at bagong lupa. Dahil doon, malayo na yung mga problema na yan. Pero hanggat nandito pa tayo sa mundo, dadanas ka ng mga troubles, mga tribulations, mga pagsubok, mga kabiguan. At pag dinadanas mo yan, ano sasabihin natin? Welcome to the fallen world. Andito ka pa kasi sa mundong ito. Okay? Pero, ano ang, ano tawag natin dito? Ano nga ang gustong makita ng Panginoong Hesus sa pangyayaring ito? Mga kapatid, sa pangyayaring ito, ay sinasabi sa atin ng Panginoon na pag dumating yung mga pagsubok na yan, dumating yung mga troubles and tribulations, ano mang gusto nyong itawag dyan, dapat hindi ka nasusurpresa. Pero sa totoo lang, nasusurpresa pa tayo. Tama? Dapat hindi ka na masurpresa kasi yan talaga ang mayroon, sinasabi ng Panginoon. Hindi iyan mawawala hanggang andito ka sa mundo. Mangyayari talaga yan. Ano? So hindi ka na dapat nasusurpresa, pero sa totoo lang, nasusurpresa pa rin tayo. Na pag dumating yan, ano pa rin ang tatanungin natin? Panginoon, bakit? Ano ito? Ano? Ano ang nangyayari sa akin? Ginawa ko naman ang lahat. Ibinigay ng Panginoon yung solusyon sa panahon na iyan. At ano yung solusyon? Sinabi ba ng Panginoon, kailangan maging matatag ka lang. Kaming mga lalaki, kailangan maging ano tawag nito? Masculine ka para malagpasan mo yung pagsubok na yan. Ano? Or yung madalas na naririnig natin, magtiis-tiis ka lang, kapatid. May kanta pa nga dati eh. Sisikat din ang araw. Kung may gabi, may liwanag. Ano? Or yung sinabi nga natin kanina, hanggang ngayon, paniniwala pa rin yun. Basta magsipag ka lang, magsumikap ka lang. Ano? At mararating mo rin ang tagumpay.
Well, masasabi natin, mayroong wisdom sa mga paniniwala na iyon, pero hindi po yun talaga ang 100% na solusyon. Alam ko, marami sa atin, o mayroon sa atin ang nakaranas ng mabigat na problema na hindi na natin kaya, pero kinaawaan tayo ng Panginoon at nalagpasan natin yon. At maaring tayo nakakaranas na ng maayos na kalalagayan. Pero mas marami sa atin ang nagtatanong sa kanilang sarili o sa Panginoon, ay, Panginoon, hanggang kailan ako mananatili dito? Panginoon, matatapos pa ba ito? Panginoon, makakasinghap pa ba ako? Lunod na ako, Panginoon. Pero ano sinasabi dito? Kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, siya ay may kakayanan na higit sa ano pa mang mabigat na problema na mayroon tayo. Bakit? Kasi nga, siya ang lumalang ng langit at lupa. At makikita natin sa kanyang nilalang, sabi nga sa Awit chapter 19, kung di ako nagkakamali, na ang creation ng God ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan, kung gaano ang kanyang kapangyarihan. At ano nga ba makikita natin sa creation ng Diyos? Meron na bang nakaabot sa dulo ng kalawakan? Yung pinaka-high-tech na sasakyang pangkalawakan, naabot na ba niya ang dulo ng kalawakan? Actually, sabi nga ng mga nagsasaliksik niyan, parang habang lalong pilit mong inaabot, lalo namang lumalawak. No? Kung kaya't, nung dumating yung pagsubok na yon na ipinakita sa buhay ng mga alagad, anong ipinakita ng Panginoon na kapangyarihan? Di ba? Walang epekto sa kanya yan. Bumagyo, umalon, wala, tulog lang siya, tahimik lang siya, walang epekto sa kanya yan. Pero nung siya'y bumangon at magsalita, anong ginawa ng hangin at alon? Sumunod sa kanya. Kaagad-agad, sumunod sa kanya. Now, kailangan din nating iliwanagin, mga kapatid, na hindi sinasabi dito ni Luke o hindi sinasabi dito ng salita ng Diyos na pag kayo ay nanalangin sa Panginoon, ay instantly lahat ng problema nyo mawawala. Hindi po yun. Na kung may sakit ka, sasabihin agad, wala na. Kung wala kang pera, sabihin agad, mayaman ka na. Hindi po yun ang sinasabi nito. Kundi ang sinasabi nito, itinuturo sa atin kung sino yung ating Diyos na sinasampalatayanan at kung ano ang kanyang kayang gawin. Na ang kaya niyang gawin ay lagpas sa ano pa mang pinakamabigat na problema na pwede nating pagdaanan. Lagpas pa dyan. At kung kilala natin si Job, naalala niyo pa ba si Job? Sa Job chapter 13 verse 15, sabi niya nung pagkatapos na ayong nangyari sa kanya, nawala ang lahat. Tapos mayroon pa siyang sakit mula ulo hanggang paa. Paano bang tawag doon? Ketong, bulutong, ano? Ano sabi niya sa Job chapter 13 verse 15? Sabi niya, though he slay me, yet will I praise him. And then sa Job chapter 1 verse 21, the Lord
has given, the Lord has taken. Kahit na ako'y patayin man ng Diyos, pupurihin ko pa rin siya. Siya ang nagbigay at siya rin ang babawi. Na kumbaga ano sinasabi dito? Sure tayo na pag tayo dumaing sa Panginoon sa ating kahirapan, sa ating kabigatan, ano pa man yang, gaano pa man yang kabigat, alerto ang Panginoon. Papakinggan ka niya. Tutugon siya sa panalangin mo. Pero, ang sabi ni Job, kung hindi man ibigay ng Diyos yung hinihingi kong solusyon, kahit mamatay man ako, kung yun ang kalooban ng Diyos, pupurihin ko pa rin siya. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay napatunayan na natin kung gaano niya tayo kamahal. Madalas nating sabihin, naibigay na ng Diyos yung pinaka-importante para sa Kanya. So kung ano man ang kinakalooban niyang mangyari sa buhay mo, kinakalooban niya yan for a better for your good, sabi sa Romans 8:28. Kaya nangyayari yan para sa ikabubuti mo. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi po aksidente at hindi po wala lang, dumating lang basta wala lang, trip lang ng Panginoon, hindi. Pinaparating o pinapahintulutan ng Panginoon ang lahat ng mga pangyayaring iyan at mind you, hindi mo man ito ma-explain kung bakit. Hindi mo man ito maintindihan kung bakit. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at kaya niya pinapangyari yan dahil mayroon siyang mabuting layunin. Maniwala kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maaring sabihin natin, Panginoon, hindi ko alam kung bakit pinahintulutan mo ito. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Lalong hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito. Pero alam ko, Panginoon, na alam mo. Alam ko, Panginoon, na pinapangyari mo ito dahil mayroon kang mabuting layunin. Yung mga alagad, anong naging mabuting resulta sa buhay nila nung maranasan nila yon? Mas lalo nilang nakilala ang Panginoon. Di ba sa bandang huli? Sino kaya ito? Sino ba? Hindi pa kasi nila lubusang kilala ang Panginoon eh. Kaya't nagpakilala sila, nagpakilala ang Panginoon sa kanila, nagpakilala pa ng lubusan. So yun ang naging bunga sa kanila. Lalo silang nanghawakan, lalo silang nanampalataya sa Panginoon. Di ba? Sa bandang huli, sumunod sila sa Panginoon. So tayong mga mananampalataya, ang sinasabi dito, una, ang buhay sa mundong ito ay talagang kasama o hindi mawawala o hindi tayo ligtas sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga tribulation, anumang gusto mong itawag dyan. Or hindi tayo maliligtas doon sa mga pangyayari na ayaw nating mangyari. Kasi alam natin hindi natin kaya. Kasi alam natin kulang ang ating kakayanan. At natatakot tayong mangyari. Di ba? Masaya ka ba pag na-diagnose ka ng doktor o yung mahal mo sa buhay na may taning na ang buhay niya? Na wala ng solusyon? Masaya ka ba kung yung matagal na panahon na akala mo magandang relasyon sa iyong pamilya, bigla na lang may sumabog at nawasak ang relasyon? Magiging masaya ka ba? Diba? Masaya ka ba kung habang
matagal na panahon na sinisikap mo naman ang lahat. Nagtitiyaga ka, nagsisipag ka, ibinigay mo na ang lahat ng lakas mo para makaahon sa hirap, pero mahirap ka pa rin. Pero ano sabi ng Panginoon? Sa ganyang sitwasyon ng iyong buhay, dumaing ka sa Panginoon at siya ay handang tumugon. At yung kanyang tugon ay para sa iyong ikabubuti. Hindi man niya ibigay kung ano yung hinihingi mo, pero sigurado kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, hindi ka niya tatanggihan. Ikaw ay handa niyang tugunin sa iyong kabigatan o kahirapan. Now, paano nga ba tayo tawag natin dito? Ano nga ba yung talagang kailangan natin para yung mga pagsubok na ito sa buhay natin ay malagpasan natin? Paulit-ulit na natin sinabi. Nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon at ito ay sinabi niya sa pamamagitan ng tanong. Where is your faith? Nasaan? O kanino ka nananampalataya? Yun yung totoong, yung mas akmang salita doon. Kanino ka nananampalataya? Sa Panginoon ka ba nananampalataya na Panginoon na itinuturo ng salita ng Diyos na ang pangalan ay Jesus? Kung sa Kanya ka nananampalataya, anong ipinapakita niya? Andito ako, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. At ano nga sabi sa yung kinanta natin kanina? Psalm 23. Even though I walk into the valley of the shadow of death. Dahil kasama mo ang Panginoon. Matatakot ka? Mawawalan ka ng pag-asa? Sabi nung sumulat, I will fear no evil. Wala akong katatakutan. Hindi ako mangangamba. Bakit? Kasi ang Diyos na sinasampalatayanan mo ay ang Diyos na pinaka. Siya yung pinaka. Siya yung may hawak ng lahat. Siya yung lumalang ng lahat. Siya yung nagpapangyari ng lahat. Siya ang may akda ng iyong buhay mula sa pasimula at hanggang sa katapusan. Sa mundong ito, maraming mga insurance, di ba? Yung mga insurance na yon, palpak. Wala yun. Nasa Panginoon talaga yung totoong katiyakan natin. Hindi ko naman sinasabing kung may nabili nun. Pero hindi po yun ang totoong insurance. Nasa Panginoon. Kasi siya, yung katiyakan na ibinibigay niya, hindi po nakabase sa mundong ito. O hindi lamang sa mundong ito. Di ba yung question and answer natin number 1 sa Heidelberg Catechism? What is your only comfort in life? O sa buhay na ito? And death. Diba? Yan po yung assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung gustong maunawaan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo. At yan din po ang pinapakita sa atin dito.
na sa buhay na ito, asahan mo, andyan yung mga pagsubok na yan. Pero, tiyakin mo kung kanino ka nananangan. Nasaan nakabase ang iyong pag-asa. Nasa Panginoong Jesus ba? Nawa, kalooban ng Panginoon na sa bawat isa sa atin at maging yung iba pa nating mga mahal sa buhay ay tunay nga na dumating sa buhay natin yung talagang pananampalataya na nasa Panginoon lang. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po muli sa inyong kaawaan. At patuloy ang aming pagsamo, Panginoon. Nakaawaan niyo nga kami sa aming mga kahinaan sapagkat inaamin po namin na pag dumarating ang mga mabibigat na pagsubok na talaga namang inaamin namin hindi namin ito maintindihan o lagpas na sa aming kakayanan, ay nangangamba pa rin kami, natatakot pa rin kami. Kung kaya't sinusuko namin ngayon sa inyong aming mga sarili, Panginoon, na tulungan niyo nga po kaming maalala lagi kung sino kayo, maalala lagi kung gaano niyo kami kamahal, maalala namin lagi na kayo ay laging handang kami sagipin sa lahat ng mga pagsubok na ito o mga kahirapan na ito. Kung kaya't sinusuko namin ang aming buhay ngayon na patuloy nga na kaawaan niyo kaming magkaroon ng sapat na pangunawa, sapat na pananampalataya na nakatuon lamang sa inyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.